Ano lang nila yan, pampalakas lang loob nila yan yung sinasabi nilang malakas. Hindi nga siya makahakot ng tao eh. Wala nga siyang walang attraction sa tao eh. And yung paano siya magiging malakas. Tingnan mo ito, Lourdes, kung talagang bibigyan mo ng political analysis itong ating eleksyon. Ang Pilipinas ang politics in the Philippines is divided only to two major groups, Marcos and Aquino. Ngayon, yung mga Marcos loyalist at saka yung mga Ilocano, yung mga Waray, natural hindi siya iboboto kasi galit sa kanya dahil ipapatapon niya yung bangkay ni President Marcos Sr. Sa West Philippine Sea. Tapos gusto niya ipapatay si BBM, gusto niya ipapatay si Liza at saka si Martin. O sinong mga Ilocano at mga Waray ang boboto sa kanya? Natural, wala. Ngayon, pagdating naman sa mga Dilawan, yung Aquino camp, hindi rin naman siya susuportahan sapagkat meron silang sariling kandidato na kanilang sinusuportahan. Andyan na si Madam Leni, andyan si Kiko Pangilinan, andyan si Pam Aquino, si Coco Pimentel, si Risa Hontiveros. Paano hindi siya makakasingit yan? At saka isa pa, galit na galit sa kanya yung mga yan. Galit na galit dun sa tatay niya, kay Duterte. At ngayon, itong mga leftist naman, pagpalagay mo third force sila, lalong wala siyang makukuhang suporta dyan dahil galit na galit sa kanya ang mga leftist. Galit na galit kay Duterte at saka kay Sara mismo. In fact, makita mo naman yung teacher party list at yung kabataan party list, talagang dinidenounce siya. O yung kung ang asahan naman niya, yung INC, napakakunti. Pagka siya ay tumakbong presidente, hindi pa siya makaka 5 million. She cannot garner 5 million votes. Hindi siya mananalo for you? Hindi talaga. Kaya lang naman nanalo yan na VP. Kasi sumama siya kay BBM.